Magandang gabi, breaking news po ito. Vice Ganda Kabayo, talagang niresbakan ni Senador Marcoleta. Mga kababayan dito, sinabi po ni Senador, ang laki ng problema ni Kabayo. Dahil dito, hindi niya alam kung lalaki o babae siya. At talagang may sapak sa ulo ito. Grabe itong banat ni Caro Dante, mga kababayan. Lagapak at talagang kinarma daw itong si Vice Ganda. Nako po. At talagang pati Macdo, sinibak itong si Kabayo. Pinalitan ng maganda itong asawa ni Chis Escudero na isang prinsesa ng DDS. Grabe mga kababayan. Dito po mga kababayan, dito sa topic ng Net25, matatalakay po itong ginawa ni Vice Ganda na panggagago kay Caro Dante Marcoleta, lalong-lalo na dito sa kanyang panlalait at pang-alipusta kay PRRD. Mga kababayan, matitikman ngayon ni Kabayo ang bagsik ng isang Marcoleta. Ito po mga kababayan, lagot ka, ginalit mo si Senador Marcoleta. Grabe mga kababayan, binoykot ng milyong-milyong mga supporter ni PRRD itong McDonald. Kaya itong McDonald, mga kababayan, natakot at biglang sinibak di umano, mga kababayan, kasi hindi makita ang muka ng pagmumuka ni Kabayo dito sa mga komersyal ng McDonald, lalong-lalo na dito sa official na FB page na merong 82 million itong followers ng McDonald. Ang bumungad po na picture at merong bagong komersyal itong si Heart Evangelista na sobrang ganda. Ngayon po pakinggan po natin mga kababayan. At grabe, dinumog talaga ng tao na pag hindi nyo pinalitan itong endorser nyo na masama ang ugali, ugaling kanto, ugaling bardagulan, masisira ang imahe ng kumpanya. Kaya ito po mga kababayan, grabe si Caro Dante, itong tapang talaga niya. Yari si Kabayo dito. Ito po. Dual person siya. Generate revenues for the government, socio-civic, and national development programs. So sa ganyang kalagayan niya, talagang siyang nag-ooperate, siyang nagre-regulate. Pangkaraniwan, pagka ganyan ang ganyan ang opisina mo, parang may conflict di ba? Kasi parang ang gusto sabihin, luluwagan mo ang regulasyon para kumita ka na marami. Oo, kasi sa dami ng binibigyan niya rin. Inisa-isa ko halimbawa, yung nakadepende sa kinikita ng PAGCOR. Sang-ayon sa kanyang charter, 5% ng mga winnings, 5% ay napupunta sa BIR bilang franchise tax. Pagkatapos, 50% ng 95% na balance noon pupunta sa National Treasury. Ngayon, sabi nga ni Senator Pia nung nandun kami, bakit hindi ko nakikitang basta po kami po yung nagbibigay. Pumapasok. Ang katunayan po, ito po yung record, ganyan-ganyan. Ewan ko sino nagsasabi ng totoo doon, O yung mga syudad na nag-host ng PAGCOR casinos. Ito na mga kababayan, naku po. Hindi na po mangingimi at hindi na tatahimik si Senador Marcoleta dito sa pagiging bastos ni Vice Ganda. Kaya dito mga kababayan, isisingit niya dito. Mapupulutan ng Net25 at dito uminit ang usapan. Dahil kay Vice Ganda, medyo nagpalting ang tenga ni Senador Marcoleta. Dahil dito sa sugal na ito, tapos si Vice Ganda pa ang isa sa mga nagpo-promote. Kaya sabi niya, may sapak sa ulo ito
Parang ganun mga kababayan. Ito po, yari ka talaga, kabayo. Si senador pa ang hahamakin mo. Ito na po. Nabibigyan din ng fixed amount doon para sa kanilang mga community projects. O yan ang naitutulong niya. Ngayon, 5% ng balanse after the franchise tax. Kasi nga, bayad sa biyaya, ano? Pagkatapos ng balanse ng franchise tax at saka yung national government mandated income share, ay napupunta sa Philippine Sports Commission. Ayun. Para sa sports development programs. Pagkatapos 1% ng net income ay napupunta sa Board of Claims. Ito yung sa mga claimants. Mayroong Board of Claims ngayon eh, no? So 1% napupunta sa kanila. Merong 5 billion monthly sa Dangerous Drugs Board. Ayan. So ang dami niyang nasusustinahan na pondo. At ito ay pinopondohan din yung ating isang batas na kung tawagin ay Renewable Energy Act. Ito yung 9153. RA 9153. Na kung saan ay 1.5% ng PAGCOR's annual net income ay napupunta doon. Ayan. Ngayon, ito pa. Remaining balance of PAGCOR's income is remitted to Social Fund to sustain the priority projects of the Office of the President. Yan, ha? Tapos, 50% ng national government share. Kasi merong, di ba, yung 50% merong nasa national government. Kalahati nun. Paghahatian. Kalahati nun ay napupunta ngayon sa PhilHealth. Para ngayon, ponduhan yung universal healthcare. Ngayon, ang tanong ko sa kanila, ganito. O ano, total ban. Di ba? Kaya ang una kong total ban, ha? Ako, member ako ng INC. Ayan, dito mga kababayan, pinapaliwanag po ni Senador Marcoleta na isa siyang miyembro ng Iglesia ni Cristo. Kasi po, sa Iglesia ni Cristo po, bawal na bawal po na magsugal ang isang miyembro. At pag nakita ka at napatunayan ka na nagsusugal, matitiwalag ka. Kaya sabi ni Senador Marcoleta, gusto ko nang i-totally ban itong sugal na ito. Grabe, mga kababayan, ito na po. Mababanggit niya po si Kabayo dito. Kaya Vice Ganda, makinig ka dito kasi itong ginawa mong pangkukutya at pangbabastos kay Caro Dante Marcoleta na sinabi mong nakakatakot ang kanyang muka. Ganon din ang ginawa mo kay Tatay Digong na hindi mo inisip na isa itong nakakulong at matanda na ito at hindi mo rin inisip na kung paano kung nanay mo ito. Marami ka nang natapakan na tao para ka lang sumikat. Bakit si Michael B. sumikat? Si Dolphy, si Panchito, si Chiquito. At marami pang mga komedyante na nagpapasaya pero hindi sila gumagamit ng masasamang salita para makaapak. Ngayon, babakbakan ka ni Senador Marcoleta. Ito na po. Sa amin ako, bawal yan eh. Kaya alam nyo na kung ano yung gusto ko, di ba? Kaya lang talaga. Remaining balance of PAGCOR's income is remitted to Social Fund to sustain the priority projects of the Office of the President. Yan, ha? Tapos, 50% ng national government share. Kasi merong, di ba, yung 50% merong nasa national government. Kalahati nun. Paghahatian. Kalahati nun ay napupunta ngayon sa PhilHealth. Para ngayon, ponduhan yung universal healthcare. Ngayon, ang tanong ko sa kanila, ganito. O ano, total ban. Ayan na. Di ba? Kaya ang una kong total ban, ha? Ako, member ako ng INC. Sa amin ako, bawal yan eh. Kaya alam nyo na kung ano yung gusto ko, di ba? Kaya lang, talaga bang hinahamon ko eh. Sila. Paninindigan natin. Talaga bang, seryoso ba kayo dyan? Baka mamaya, pabiro pa ako eh. Baka mamaya,
May diskarte na naman mga, baka kaya-kaya ng mga senador na yan. Kailangan tingnan natin. Kasi sabi kong ganyan, kung ganito pala yung natutustusan ng PAGCOR, o paano ngayon yung tinutustusan kapag binaan mo yan? Sino sasagot ngayon dyan? Meron kasi tayo pero tama rin naman yung nakasaad dito sa mga panukalang batas ng mga kasama natin na binabantayan naman nila yung social decay. The weakening of the social fiber. So, titimbangin mo ngayon yan. Apo. Tapos binagit ko yung... Alam mo nyo kasi ako sa public administration, meron tayong mga umiiral na doktrina ng public administration. Kung tawagin ay mga key principles of public policy. Ang isa kako sa nakalinya dyan, na malapit-lapit dito sa pinag-uusapan natin, ay yung Pareto efficiency. Pareto. Pareto. Efficiency. Efficiency. P-A-R-E-T-O. O, i-google mo. Tingnan natin. Minsan tinatawag yan Pareto optimality. Ano ang ibig sabihin ng na yan, ng prinsipyo na yan? Ito ang kalagayan ng isang estado na nag-allocate ng resources. At sa kanyang ginagawang yan ay imposible na magawa niya na mapasaya niya ang isang sektor nang hindi niya napapalungkot yung isa. Ayun. Kahit ano pang gawin mo, okay, halimbawa, tugunin natin yung lumalala at sinasabi ninyo na salot. Matugunan yan. Binan nyo naman ito. So, merong sumaya, merong lumungkot. Tama? Tama. Alin tayo dyan ngayon? Ay, sabi ko, alam mo ang pinaka-problema rito, Mr. Chair, kung halimbawa yung regulasyon na isa sa mga scheme na pwede natin pagpilian. Halimbawa, nagbutuhan tayo, total ban o regulation. Alam mo, matatalo yung regulation dahil nga itong PAGCOR na to, wala ka akong naipapakita. Tama. Nakatibay. Na nakapagre-regulate siya. Hindi effective sa trabaho. Napapasama pa nga yung iba kako. Tingnan mo kako yung isang online game operator na DG Plus. Ito na mga kababayan, babanatan na po ni Senador Marcoleta itong si Caballo na talagang bastos ito mga kababayan. Kaya sinibak na McDonald, kaya ito na. Natakot din ng McDonald na masirang imahe, yung good moral kasi ng isang artista. Pagka yung, halimbawa, si Vice Ganda nga, hindi nakaangkop sa policy, meron siyang nalabag, sisibakin talaga. Yun ang sabi po. Kasi hindi makita ang mukha ni Vice Ganda naging si Heart Evangelista na. Ito na po. Plus, Yan yata ako yung nag-sponsor nung isang concert. Ng isang concert. Isipin mo, gagamit ka ng mga, alam nila, sikat na tao yun Sikat. Influencer. Basta alam lang nila sikat yung tao. Hindi na nila iniisip kung sira ulo yun o hindi. Di ba? Oo nga. Ayan, natawag na si Raulo. O Vice Ganda, tinawag kang si Raulo. Totoo naman. Dahil sa iyong panggagago, pangbabastos sa mga tao, nagmumukha kang si Raulo. At walang iya. Yan ang sabi ni Senador Marcoleta na ayaw sa sugal. Kaya dito, balak iban na ito. Para wala nang maadik na mga Pilipino at naghihirap dahil sa sugal. Tama. Isipin, ang kanyang gawain magpatawa. Okay naman yun. Marami naman tayong komedya. Maraming komedyante. Nakita mo naman yung mga institusyon sa komedya. Dolphy. King of comedy. Sino ang makikipagdebate na yung mga tao ngayon nakapagbigay ng talagang kasiyahan, pagpapasaya sa marami nating kababayan? Lalong-lalo na sa
sa kahirapan ng buhay, di ba? Panchito, di ba? Aping daldal, Chiquito, marami. Hindi, pagpapasaya, isang lehitimong gawain, isang lehitimong profesyon. At talaga namang kailangan ng isang lipunan. Alam ka naman, puro lang tayo kalungkutan naman. Hindi naman pa pwede yun. Wala bang, di ba? Oo. Pero kapag gumawa ka ng isang bagay, pinilit mong magpatawa, para alipustahin mo ang kapwa mo. At the expense of others. Di ba? Pangalipusta, panlalait. Nasa tamang pag-iisip ba yung tao na yun, Nelson? Parang binanggit nyo kanina, parang Pareto. Ikaw lang sumaya. Pero yung isa ay pinalungkot mo. Hindi, malayo ang Pareto ron eh. Meron doktrina pa yun, kaya ayoko na lang palawakin. Ang ibig ko sabihin doon, kung talagang ang gawain mo, kung talagang legitimate, ba't di ka ba makakapagpatawa nang hindi ka mga alipusta ng kapwa mo? Siguro pwedeng tanungin eh. Wala bang kamag-anak yun na magpapayo sa kanya? Yun talagang tunay na kamag-anak. Oo nga, kaibigan. Kaibigan kaya. Nakakaawa eh, di ba? O mga kababayan, Vice Ganda, yung kalagayan mo, malala na. Nakakaawa na po. Yan ang sabi ni Senador Marcoleta. May kaibigan yan si Pokwang, si Ann Curtis, si Labong Navarro. Hindi nyo man lang masabihan, oy Vice Ganda, magbago ka na. Tignan mo yung mga kumpanyang ini-endorse mo. Sinisibak ka na. Dami ng galit sa'yo. Sabi pa ni Senador Marcoleta, hindi alam kung lalaki ka ba o hindi. Hindi alam kung anong kasarian. Bawal ka sa Biblia. Sodoma ang tawag dyan. Grabe mga kababayan. Ito na po, ituloy pa natin. Gagamit ka ng mga, alam nila, sikat na tao yun eh. Sikat. Influencer. Basta alam lang nila sikat yung tao. Hindi na nila iniisip kung sira ulo yun o hindi. Di ba? Oo nga, tama. Isipin, ang kanyang gawain magpatawa. Okay naman yun. Marami naman tayong komedya. Maraming komedyante. Nakita mo naman yung mga institusyon sa komedya. Dolphy. King of comedy. Sino ang makikipagdebate na yung mga tao ngayon nakapagbigay ng talagang kasiyahan, pagpapasaya sa marami nating kababayan? Lalong-lalo na sa kahirapan ng buhay, di ba? Panchito, di ba? Aping daldal, Chiquito, marami. Hindi, pagpapasaya, isang lehitimong gawain, isang lehitimong profesyon. At talaga namang kailangan ng isang lipunan. Alam ka naman, puro lang tayo kalungkutan naman. Hindi naman pa pwede yun. Wala bang, di ba? Oo. Pero kapag gumawa ka ng isang bagay, pinilit mong magpatawa, para alipustahin mo ang kapwa mo. At the expense of others. Di ba? Pangalipusta, panlalait. Nasa tamang pag-iisip ba yung tao na yun, Nelson? Parang binanggit nyo kanina, parang Pareto. Ikaw lang sumaya. Pero yung isa ay pinalungkot mo. Hindi, malayo ang Pareto ron eh. Meron doktrina pa yun, kaya ayoko na lang palawakin. Ang ibig ko sabihin doon, kung talagang ang gawain mo, kung talagang legitimate, ba't di ka ba makakapagpatawa nang hindi ka mga alipusta ng kapwa mo? Siguro pwedeng tanungin eh. Wala bang kamag-anak yun na magpapayo sa kanya? Yun talagang tunay na kamag-anak. Oo nga, kaibigan. Kaibigan kaya. Nakakaawa eh, di ba? Sino bang tao ang masasabi mo na walang kapintasan? Lahat naman ng tao. Tama naman. Pero huwag mong gagawing katatawanan yun eh. Lalong-lalo na ikaw ang pinakamaraming kapintasan, halimbawa. Sa bagay, siya nga, may problema sa sarili niya eh. Hindi niya malaman kung lalaki siya o babae siya. Ayun mga kababayan, ang laki ng problema ni Vice Ganda. Ayon kay Senador Marcoleta kasi hindi niya matukoy ang kanyang sarili kung babae o lalaki. Laking problema nun. Minsan lalaki, minsan babae.
bawal na bawal yan sa Biblia. Isa kang Sodoma. Laki ng problema sa utak. Yan ang sabi ni Senador Marcoleta. Problema yun. Alam mo, sa psychology, ang tawag doon yung cognitive dissonance. No? Marami tayong masasabing doktrina eh. Ang katapos-tapusan lang yan eh, dapat para ang ating bansa ay maging progreso. No? Lahat tayo, ano man ang profesyon natin, magpakasigasig tayo, magpakasipag tayo. Help level up your health with extra energy. O yan mga kababayan, ang tindi ng sinabi ni Senador Marcoleta dito. Ang tindi mga ka-wonders, talagang ang laki ng problema ni Vice Ganda. Lalong-lalo na dito sa sinabi niya nga cognitive dissonance. Ano bang ibig sabihin nito? The psychological discomfort experienced when a person holds and conflicting belief. Nalilito ang kanyang nararamdaman. This internal conflict can lead to tension and motivation to reduce the discomfort by changing one's attitude, belief, or behaviors. Naku po. Saan kaya grabing utak ni Senador, no? Isipin mo, hindi mo na maiisip ito eh. Ito'y pinag-aaralan po sa psychology eh. Cognitive dissonance is the psychological discomfort experienced when a person holds a conflicting belief. Nalilito sa kanyang sarili. Yung attitude, yung behavior, may discomfort na. Grabe talaga mga kababayan. Ituloy pa natin ano sinasabi ni Senador dito. Talagang kinain ng buhay dito si Vice Ganda. Kaya nagkaletse-letse ang buhay niya. Pati karir, delikado na mga kababayan. Dahil kinagagalitan siya ng tao. Masama ang loob ng maraming mga Pilipino dito kay Vice Ganda dahil sa ugaling masama. Napakatinding suliranin sa sarili. Hindi malaman kung lalaki ba siya o babae. Kaya itong pagpapatawan niya para sumikat siya, manlalait siya ngayon. Grabe itong sinabi ni Senador Marcoleta. May problema ka sa pag-iisip. Grabe, ano? Ano, yung dito ka magaling, di ba? Katulad mo, Nelson. Ito naman dito ka talaga natanyag. At meron ka namang kakayahan talaga na makapag-alay tayo ng konting pag-uusap, may bahagi natin sa ating mamamayan. Yan ang ating pagsisikapan eh. Pero para gawin natin ito, gagawa pa tayo ng ibang bagay. May ginagawa ka na nga mabuti pagkatapos pasasay mo walang net effect na maganda yun eh. Di ba? Kaya ko lang naman nasabi sapagkat ang pinag-uusapan namin noon, online games eh. Ngayon, kung ibinabawal ninyo, sabi ko, binabawal natin. Kayo na nga yung nagsabi kanina, nagiging salot na ng lipunan. Ako makasangkapan pa sila ng mga tao para lalo itong may palaganap, gayong nasisira na pala yung lipunan. Di ba? Kaya inconsistent eh. Tapos kukuha pa ng modelo na endorser na artista na masama ang ugali, na may sapak sa ulo, na hindi alam kung lalaki siya o babae siya. The discomfort of belief, yung attitude, yung behavior, yung moral character, sirang-sira. Kaya kung kukuha kayo ng modelo, yung maayos gaya nila si Hart, Evangelista, sila Aga Mulak, yan, wala tayong makitaan ng mga scandalous. Yung mga ugali nila, magaganda. Di ba mga kababayan? Hindi nyo makitaan ng pagyayabang. Pero dito kay Vice Ganda, ang daming nagagalit. Yung moral character, talagang binoykot pa yung mga produkto na ini-endorso niya. Kaya yari, daming nag-boycott. Sinibak pa siya ng McDonald's. Kaya itong si Vice Ganda, nako,
Akala niya sobrang taas niya si kabayo. Akala niya di siya babagsak. Kaya ko lang naman nasabi yun. Ayun nga, kasi nagpakita sila ng slide sa Senate na mula 2021, nung 2021, ang online income nila, yung sa online gambling ay 18.98% lang eh. Pero So yan mga kababayan, sana po meron po tayong kakapulutan ng aral dito. Sana yung mga kumpanya, para hindi kayo madamay sa mga ganitong artista na gusto nilang sumikat para manlalait sila, hindi po pwede yun. Kaya ang daming nagalit dito kay Kabayo. Kaya nag-decide o nagdesisyon ang McDonald na palitan siya. Kaya ang ipinalit magandang muka. Isa pa, kumain ito si Laila de Lima para ipakita na may kumakain sa McDonald. Kakain muna tayo ng McDonald bago sumabak sa trabaho. Yan ang sinabi ni de Lima. Pero nung nakita si de Lima, lalong naglipatan sa Jollibee ang mga kumakain sa McDonald. Ni isang picture ng mga tao kay de Lima, wala. Pero nang si Sara Duterte nang kumain sa Jollibee, nako, dinumog siya mga kababayan para magpa-picture. Talagang akala mo may rally doon sa harapan ng McDonald. Dinumog ang kainan ng Jollibee. Mga kababayan, Jollibee pala. Nung kumain si Sara sa Jollibee, nakita siya ng mga tao, dinumog siya. In comparison po kay de Lima, nako, nagpa-picture lang siya kay McDonald na kasi mangot pa yung estatwa ni McDonald. Parang tinataboy siya. Oy, layas ka na. Lalong masisirang imahe ng McDonald sa'yo. Tapos kasi mangot pa yung yung kahera. O mga kababayan, yan lamang po ang aking masasabi. Yan lamang po ang aking balita ngayon. Kayo naman po, ang tatanungin natin, may problema ba talaga si Vice Ganda sa kanyang pag-uugali? Yung tinatawag na cognitive dissonance. Kung di ako nagkakamali mga kababayan, ito po, cognitive dissonance. Yun pala ang tamang basa. Dissonance, cognitive dissonance. Yung discomfort by changing one's attitude, belief, or behavior. Ito yung sakit ni Vice Ganda. Hindi niya matukoy kung lalaki siya o babae. Kaya mga kababayan, yan lamang po ang aking bahagi. Salamat po. Isang like po, isang share, at isang subscribe. At sana po mag-join button po kayo sa ating YouTube channel para tuloy-tuloy ang ating mga paggawa ng mga ganitong reaction video. Salamat po ng marami. Mabuhay po.